May isang OFW ang nag-share ng kanyang experience nung bumalik siya sa Jeddah, Saudi Arabia. Philippine Airlines daw ang sinakyan niya papunta sa Dubai Airport at pagdating sa Dubai Airport para sana connecting flight papunta sa Jeddah, Saudi Arabia ay hinihingan daw siya ng bayad na 300 dirham para sa kanyang bagahe. Ngunit dahil nga wala siyang dalang pera at wala siyang may pambayad, ay pinaiwan sa kanya ang kanyang maleta at hanggang ngayon daw ay 3 buwan na ay hindi pa naibabalik sa kanya o naihahatid yung maleta na pinaiwan sa kanya sa Dubai Airport. Ha? 12 kami. Bakit sa hindi mga tagal na? Ano nga ba ang tunay na nangyari? Bitin kasi ang mga impormasyon na binibigay ni Kabayan. Lalo na't alam naman natin na kapag connecting flight ay hindi mo na kailangan kunin ang iyong maleta at doon na sa destinasyon mo kung saan ka nagtatrabaho kukunin or i-claim ang maleta at wala ka nang dapat na bayaran. Buti na lang ay ikinoment niya ang kanyang ticket at doon ko palang naintindihan at nakalagay sa kanyang ticket na Philippine Airlines ang sasakyan niya or sinakyan niya papunta sa Dubai Airport at from Dubai Airport papunta sa bansang Saudi Arabia ay Flynas Airlines na. Meaning guys ay hindi magkaparehong eroplano. Dahil kung magkaparehong eroplano o parehong Philippine Airlines, ay sa Pilipinas pa lang ay 2 boarding pass na ang ibibigay sa iyo. So ang sabi niya sa kanyang caption nung kukunin na daw niya yung issued ticket sa Dubai Airport, ay doon na nga siya pinagbabayad ng 300 dirham para sa kanyang maleta. At dahil nga wala siyang may pambayad dahil wala siyang dalang pera, ay pinaiwan yung maleta na dala niya. Makikita sa ticket niya na sa Philippine Airlines ay meron siyang baggage allowance. Ngunit sa Flynas Airlines ay wala. Kaya pinapaiwan ang kanyang maleta or pinagbabayad siya. Sabi naman ng ibang mga OFW na nag-comment na yan daw ang pangit sa ibang employer na nagtitipid. Nagdudulot ng perwisyo. Hindi nagbabayad ng baggage allowance pabalik. At yung iba naman ay baka daw nakalimutan lang or hindi napansin ng amo na walang baggage allowance galing sa connecting flight pabalik sa Saudi. Dahil madalas ang mga nagko-connecting flight dito sa Dubai ay papuntang Saudi Arabia or mga OFW na papunta sa Saudi Arabia. Dahil na-experience din daw nila na pinagbayad sila ng kanilang maleta dahil napansin din nila sa ticket nila na walang baggage allowance from Dubai Airport connecting flight to Saudi Arabia. Kaya guys, bago kayo bumiyahe ay i-check nyo ang mga ticket nyo na pareho dapat ang mga baggage allowance at dapat na parehong may baggage allowance. Dahil kung wala ay ipabago nyo ito sa inyong employer, lalo na kapag may connecting flight kayo para hindi magdulot ng problema. Madalas din itong nangyayari sa mga OFW na pauwi sa Pilipinas na mga nag-share sa atin. Na malaki yung baggage allowance nila galing sa international flight. Pero hindi nila napansin na yung nabook sa local flight or domestic flight from Naiya papunta sa kanilang mga probinsya, for example sa Cebu, sa Davao, or sa iba pang mga probinsya, kagaya ng Bicol, ay mas mababa yung baggage allowance. Kaya ang ending ay malaki ang binayaran ng OFW. May babayad pa ang mga OFW kapag lumapag sa Pilipinas dahil nga may mga daladala pa yung pera galing abroad. Pero yung experience ni Kabayan sa Dubai Airport, dahil nga pabalik na sa ibang bansa at ubos na yung pera niya sa Pilipinas, ay pinaiwan yung kanyang maleta dahil wala na siyang pambayad. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayo updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.